so great itong salvation na ito? Because of the kind of love that was bestowed into it. Niniwala kayo doon na mayroong pag-ibig na nung create ito, it was created with the loving God. At kita natin yung pag-ibig na yun, it was not just ordinary. No? Because ang dami ko na nakitang nagmahalan at nag-ibigan. Pero itong kaligtasan natin na ibinigay sa atin, mayroong pag-ibig ito na ang pag-ibig is so extraordinary. Amen? Extra na sopa, no? Ina-exaggerate ko. Hindi dahil sa ina-exaggerate ko lang, kundi talaga sobra. Tingnan natin ang John chapter 3, verse 16. Yan eh. Yan tinatawag natin puso ng Bible eh. John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Can you imagine that such love? Ang pag-ibig na yan ay hindi lang nagbibigay ng pagkain. Kasi pwede ka magbigay ng pagkain kasi may pagkain ka pa eh. Eh, paano kaya kung pag-awala ka ng pagkain, ibibigay mo kaya? Maybe that is love. No? Yung wala ka na, ibibigay mo. Pero, can you imagine, no? We have a Father who loves us to the point of giving up His Son. No? Yan ang dahilan kung bakit this salvation is so great sapagkat hindi lang ito binigay sa atin ng basta bigay lang dahil mahal niya tayo at gusto niya tayo maligtas, kundi sobrang pag-ibig, nagbigay siya ng dahil dyan. Amen? Napakaganda. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Wow. At sa verse 18, He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Yan naman ang negative side nito, na kapag yung sobrang pag-ibig ng Diyos, nagbigay siya ng kanyang anak para tayo maligtas. Kapag kayon, pinalampas mo. No? Kahit ngayon, kapag kayon ay hindi mo tinanggap, even now, sabi dito sa Bible, condemned ka na. Yung condemnation na magbabago kapag lumapit ka sa Panginoon at tinanggap mo ang regalo ng Father, which is His Son. His name is no other than the Lord Jesus Christ. This is such a great salvation. No, a little girl was rescued from the burning house by her mother. Rescue once na naman. The flames came so close that the very hands and arms that shielded the baby from the deadly fire were permanently scarred in the process. Tamo, dahil sa pag-ibig ng nanay, nung masusunog yung anak niya, ni-rescue niya, hanggang sa yung kanyang mga kamay ay nadiskaril, no? Yung nasira dahil sa ni-rescue niya yung kanyang anak. Kaya in the process, nung lumalaki yung anak, no, nahihiya siya sa mga kaibigan niya kapag nakikita yung itsura ng kamay ng nanay niya. Kasi nga nasunog dahil sa pagliligtas sa kanya. Naintindihan niyo mga kapatid? Now, sa process ng mahabang panahon, naintindihan niya at nalaman niya na kaya pala nagkaganon. No? Hindi describe sa kwento kung anong itsura naging ang mga kamay ng nanay niya, pero I assume talagang nakakatakot at hindi mo, sabi natin, hindi ka magiging proud kapag nakita. Kasi kinahiya talaga niya Naiinis siya na kapag nakikita ng mga kaibigan niya, yung pangit na mga kamay ng nanay niya. Hanggang na lumaki siya at narinig niya kung bakit pala nasira at nadiskaril yung itsura ng kamay ng nanay niya. At alam niyo, pagkatapos nun, nagbago yung kanyang perception at ito yung naging statement niya. Sa mahabang panahon, nagagalit siya, naiinis siya, na ipinakikita ng nanay niya sa mga kaibigan niya yung itsura ng kamay niya. Hanggang na sa malaman niya, at ito nagbago, sabi niya, Mother, you have the most beautiful hands in the world. Nagbago. Amen? Ibig sabihin, na-appreciate niya, naintindihan niya kung bakit nagkaganon. Sana sa oras na ito, maintindihan natin
kung bakit namatay ang anak ng Diyos. Kung bakit ibinigay ang anak ng Diyos. Bakit ganun, no? Alam natin na ang anak ng Diyos hindi pwedeng mamatay. Kaya sobrang tagal, ilang oras na isipin mo mula sa kung saan siya galing, binugbog na yun ha, magdamag na binugbog yun. Nung nililitis siya, habang nililitis si Jesus, binubugbog na. Hanggang sa pinabuhat sa kanya yung krus na pagpapakuan sa kanya. At pataas yun, hill yun eh. Kaya yung Hill of Golgotha, hill yun eh. Hindi po pantay yun. Mataas yun. Oh. No? Talagang bugbog sarado na, talagang pagod na, hindi mamatay-matay. Napansin niyo? Oh, di ba? Namatay na yung dalawang magnanakaw, hindi pa patay si Jesus. Because the Son of God will not die unless He let it go. Kita niyo? Kapag ka naintindihan mo na yung kamatayan na yan, ginawa niya at willing siyang ibigay yan para sa iyo dahil gusto kanyang maligtas, doon mo lang magiging ugali yung ugali ng anak na ikinahihiya at kiniinis yung kamay ng nanay niya kapag ipinakikita sa mga kaibigan niya. Are you getting my point? No? At ako mga kapatid, appreciated ko talaga. Kasi hindi ko lang naramdaman, hindi ko lang nakita, kundi pinaniwalaan ko. At nung pinaniwalaan ko, yun ang pagbabago ng lahat eh. No? Na-born again ako. At alam mo, pagka na-born again ka, bibigyan ka ng bagong puso. Ibang puso yan. Bibigyan ka ng bagong paniniwala, bagong isip, bagong mga mata. Oh, kaya kapag Kristiyano ka, meron kang nakikita na hindi kayang makita ng mga hindi Kristiyano. Alam niyo ba yun? Oh, hindi magic yan. No, it's just that way, the way it is.